make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand, pleasures forevermore. So there are times no na nagsisik tayo ng joy sa Panginoon. And ang dami nating hinahanap. Hinahanap natin siya sa iba't ibang parte ng buhay natin. And we fail because we miss the mark. And minsan, nandun lang pala sa harapan natin yung sagot, which is Jesus Christ. Na in His right hand is the right place to find this joy na hinahanap natin. So let us pray. Lord, maraming salamat sa araw na ito, Lord God. Thank you, Lord God, for bringing us here, Lord God, safe and sound, Lord. I pray, Lord God, na this day, Lord God, may we have rest and peace and joy, Lord God, that comes from you, Lord. Lord, may you be with us in worship, Lord God. May this worship, Lord God, give glory and glory to you alone. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name pray. Amen. Hallelujah! Sige nga po, tumayo po tayong lahat. Magbigay po tayo ng tuloy-tuloy na pagpalakpak para sa Panginoon. Hallelujah! 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 God is good. God is faithful. Amen! We praise your name because you are good, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong Amen. katapatan, sa inyong pagmamahal, Panginoon. And Lord, we lift your name in this place and we acknowledge your presence, Panginoon. Maraming salamat po. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Palakpak po tayo para sa ating Panginoon! Ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, oh Diyos sa buhay.
pasasalamat sa iyo lang. Luwalhati! Luwalhati at papuri, pasasalamat sa iyo lamang. Luwalhati at papuri, pasasalamat sa iyo lamang. Luwalhati at papuri, pasasalamat sa iyo lamang. Jesus, napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong kasalita. Jesus, sa iyo'y namamangha, umaabot sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magkailanman. May masusukat ang pag-ibig mo sa amin. Katapatan mo! Katapatan mo'y ay hindi magmamali. Ang pangalan mo, Panginoon! Ang pangalan mo ay dadakilain. Hallelujah! Jesus, napakabuti mo, di ka nagbabago. Ikaw ay parating tapat sa iyong kasalita. Jesus, sa iyo'y namamangha, umaapaw sa pagsamba. Ang ngalan mo'y pupurihin magpagkailanman. Hallelujah, hallelujah, sa iyong pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, sa iyong pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Sa ulit pagkakataon. Hallelujah, hallelujah, sa iyong pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon! Ikaw ba, patuloy natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah! Sige po, palakpakan natin siya! Praise the Hallelujah! You are worthy, Lord! Hallelujah! Sige po, sa mga oras na ito, atin pong damhin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Sa mga oras po na ito, gusto ko lang pong mag-worship lang tayo sa Panginoon. Bigay po natin yung best natin sa Kanya. Hallelujah, Lord. Jesus be the name. You are worthy. Worthy is your name. There is power in your name. There is healing in your name. And there's freedom in your name. And most importantly, there's salvation in your name. Hallelujah. I could sing your name for all my life and still find more to love each time. Jesus be the name ever on my lips. Sweeter every time that I call on it. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no
other name. Jesus, you're worthy. You have been the friend who never left. I won't forget your faithfulness. Jesus be the name ever on my lips. It's sweeter every time. It's sweeter every time that I call on it. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. 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 Jesus, you're worthy. There's just something about your name. Hallelujah, let's declare. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. 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 Jesus, you're worthy. There's something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. 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 Jesus, you're Worthy. Pwede po ba nating awitan ng ating Panginoon ng sariling awit? Come on! Hallelujah! Come on, church! Let me hear our voices! Jesus! Jesus! Jesus, your name is like the morning light, the one the darkness can't deny, the resurrection and the life. Jesus, Jesus, your name can save, your name can heal, your name can make the storm be still. You never fail, you never will. Jesus, Jesus, the bread of life broken for us, the wounded and the bloody one, the first and last and soon to come. Jesus, Jesus, the King who overwhelmed the grave, the Lord who will forever reign, the name above all other names. Jesus, 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 your name is like the morning light, the one that died. Come on, church! Tonight, the resurrection and the life. Jesus, Jesus, your name can save, your name can heal, your name can make the storm be still. You never fail, you never will. Jesus, Jesus, the bread of life, bread of life, broken for us, the wounded and the bloody one, the first and last and soon to come. Jesus, Jesus, the King who overwhelmed the grave, the Lord who will forever reign, the name above all other names. Jesus, Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the
Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gives all the glory. Jesus, your name. It's like the morning light, the one the darkness can't deny. The resurrection and the life. Jesus, Jesus, your name can save, your name can heal, your name can make the storm still. You never fail, you never will. Jesus, Jesus, the bread of life, the plan for us, the wounded and the worthy one, the first and last and soon to come. Jesus, Jesus, the King who overwhelmed the grave, the Lord who will forever reign, the name above all other names. Jesus, Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name. Your name, Lord. Be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is healing in your name. Come on, Claim Church. There is healing in your name. There is healing in your name. It makes me cry holy. There is freedom in your name. There is freedom in your name. There is freedom in your name that makes me cry holy. There's salvation in your name. There's salvation in your name. There's salvation in your name. It makes me cry holy. My Jesus, my Savior, there's none like you, O God. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Taas po natin ang ating mga kamay. Every breath. Hallelujah. Let's worship our Lord. Never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands.
pa, awitin po natin. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Come on, church. Power and majesty, praise to the King. Mountains Down and the seas will roar. at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. The power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares, nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have in you. You deserve all the glory, all the praises. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God! Upo po tayo lahat. Salamat, Vincent and worship team sa napakaganda nating awitin para sa Panginoon. Before we start, pwede po bang tayo lahat? Come on. Bago tayo mag-start ngayon, simulan natin dito ng masaya. Pwede bang ikot kayo ngayon? Hanap kayo ng mga 10 tao. Batiin nyo, Happy Sunday. Come on.
Let's shout, praise the Lord! Isa pa, praise the Lord! Amen! Thank you, Jesus. Kamusta po kayo? Happy Sunday, everyone. Sana po tayo po ay mapuno ngayong pong araw na to. And I believe na meron ginagawa si Lord, nagpupuri pa lang tayo. Amen? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Sabi mo, parang iba yung itsura mo ngayon. Parang galing ka sa pahinga. Anyways, gawin nating masaya tong araw na to because naniniwala tayong may gagawin ang Diyos. Naniniwala kayo may gagawin ang Diyos? I sense in my spirit na meron siyang gagawin ngayon. And just open your heart and allow the Spirit of God to fill you. Sabihin mo sa katabi mo, pupunuin ka ng Diyos ngayon. Maganda po, ang pag-uusapan natin, the joy of Jesus. Sabihin niyo po ng malakas, the joy of Jesus. Sabayan niyo po ako, Luke 10 verse 21. At the time, Jesus, full of joy, through the Holy Spirit, said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to the little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. Manalangin tayo, Lord. Thank you, God, for your words, for the message. I pray, God, that it will have a great impact, Lord, in our hearts. I pray that you speak to the heart of hearts of everyone, Lord, who attended this afternoon. I pray, God, for more of your Spirit and less of us. Just use your servant, Lord, as your mouthpiece. Dalangin ko, Lord, na pupunuin nyo kami, Panginoon, ng kagalakan. Hindi ko alam, Lord, ang sitwasyon ng bawat isa. Pero naniniwala ko, Lord, that you are a miracle-working God. Gumagawa kayo, kumikilos kayo, naghihimala kayo, Lord, kahit hindi po namin ito nakikita. Dalangin ko, sino man po ang dumating ngayon na meron pong mga alalahanin, may mga iniisip, may mga problema, dalangin ko, Lord, na bigyan niyo siya ng kaliwanagan. Pagpalain niyo siya at palakasin niyo siya, Panginoon. And just use your servant, Lord. Gamitin niyo po ang inyong abang lingkod bilang tungtungan ng inyo pong salita. Pagpalain niyo po kaming lahat. Give us joy, Lord, as we listen to you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. Come on. Ito po yung kwento, no, isinalaysay ng napakalinaw na si Jesus ay nagkaroon po siya ng fullness of joy. Sabihin niyo po, fullness of joy. Kayo po ba nagkaroon na ng fullness of joy? Sino sa inyo, yung katabi nyo ngayon, mukhang merong fullness of joy? Alam nyo, ang kaibahan ng fullness of joy sa happiness, yung fullness of joy hindi po siya kayang explain. Nasa puso siya nung tao. No? Marami po akong naatinan ng mga youth retreats, mga camp, mga family camp, at talagang nakikita ko yung muka ng tao na nagtatangis, iyak ng iyak, but at the same time, may kakaibang saya sa mata niya. Kayo po ba nakikita niyo yung pastor, no? Lalo pag pastor kang nasa stage at nag-altar call ka, ang mga tao umiiyak, pero may nakikita kang kinang sa mata. Tingnan niyo nga mata ng katabi niyo, mukha bang makinang? No, mamaya pag-uusapan na, ano ba yan? Ano ba yung fullness of joy na yan? No? Tignan mo yung katabi mo ulit, sabi mo, wag kang matutulog. Ikaw tulog ka ng tulog eh. Ngayon, wag ka matulog. Pero, tignan natin. No? Tignan natin yung background. Bakit ba si Jesus ay nagkaroon ng full of joy? Bakit ba siya na full? Bakit ba siya na puno ng kagalakan sa pamamagitan or sa tulong ng banal na spirito at talagang pinasalamatan niya ang kanyang ama? Dito po, sa pinaka unang mga talata, lalabas yung ating pong verse this year. The harvest is plentiful, but the workers are few. Sabihin nyo, the harvest is plentiful, but the workers are few. Sino sa inyo naniniwala ngayong taon na to, tayo po ay mag-aani? Nawala? Nawala yung dito. May ginalaw kayo? Nawala yung dito. Pwedeng pabalik? Hindi. Ayan. Okay. Sino sa inyo yung katabi nyo mukhang mag-harvest ng madami ngayong taon na to? Amen. Sino sa inyo naniniwala it's harvest season?
Amen. No, nakikita nyo ba yung harvest ni Lord? Tingnan nyo yung mga paligid nyo, sabi mo, bunga ka ng harvest. Amen. Tapos sabihin nyo sa kabila, ikaw naman ang mag-harvest. So the harvests are plentiful, is plentiful, but the workers are few. Ang ginawa ni Jesus, no, nag-appoint siya ng 72 people, 2 by 2, partner-partner. So meron siyang mga 70 na tao na pinapaniwalaan niya, at itong mga 72 tao na to ay pinahayo niya sa mga town, sa mga lungsod, sa mga lugar. 2 by 2, partner. Interestingly, si Jesus nagbibigay siya ng importance sa mutual support. Alam nyo kay Jesus, mahalaga po yung merong kang kasama sa ministry. Bakit po? Because Jesus knows that they will face rejection. Sabihin nyo po, rejection. Mga kapatid, uunahan ko na kayo, kapag kayo nagpagamit sa Panginoon, be ready to face rejection. Kapag nangangaral ka, hindi lahat gusto ka. Hindi lahat sasang-ayon sa'yo. Hindi lahat magsasabi ng amen sa'yo. Yung iba, tutulugan ka. Tingnan nyo yung katabi mo, ikaw yun. Ano ka ba? Iba pa ba? Ikaw, tulog ka ng tulog. Kapag gabi naman, hindi ka naman natutulog. Ba't ganyan ka? Parang ako lang. But anyway, hindi ako natutulog sa preaching kahit kailan. But anyway, alam ni Jesus that they will face it. Mga kapatid, kayo po pag pinahayo, no, accept nyo na yon. Dapat nasa puso nyo na yon na 10 iimbitahin nyo. Minsan, isa lang yung dumadalo. Sino sa inyo na-experience yung sinasabi ko? Sino sa inyo naranasan yung mangaral tapos may mga taong kume-question sa inyo? Bakit ganito to? Bakit sino tong nangangaral na to? So, si Jesus alam na alam niya yon na may mga ganun talagang tao. And they will have burden. No? Mabigat. Alam niyo, ang gawain ng Panginoon, para kami ritong may mga spotlight, nagsasalita, yung mga tao, kala nyo madali. But behind the scene, no, dugo, pawis, katapusan na oras, talagang pag-aayuno ang ginagawa ng mga lingkod ng Panginoon. No, they have burdens. No, hindi madali ang pinapagawa ng Panginoon. Yun yung totoo. Talagang grace ni Lord kung bakit tayo nakakapagpapatuloy at talagang pinagtatagumpay ng Diyos. Hindi siya dahil sa human effort. By the way, ang ministry, hindi siya lumalago, hindi siya lumalaki dahil magaling yung tao, kundi dahil sa grasya ng Diyos. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. No, kaya kayo mga kapatid, kung meron kayong mga hawakan at lalago, wag kahit kailan lalaki yung ulo. Minsan inaalaw ni Lord yung rejection na yan para makita mong hindi talaga ikaw eh. Si Lord talaga eh. Amen? Pwede bang tignan mo yung katabi mo? Sabihin mo, be ready. Nako, Pastor, bakit mo ba sinasabi to? May pinapagawa si Lord. Sana ngayon pa lang medyo nagiging sensitive na yung spirit nyo. Kasi pag sensitibo yung spirit mo, ramdam na ramdam mo yung pangungusap ng Diyos. Ano pa alam ni Lord? They will have discouragements. Marami talagang mga tao. Alam nyo, si Jesus nga, sa mismong town niya, sa mismong lugar, kung nasan si Jesus, doon siya pinaka-konti nakagawa ng himala at mga maraming kapangyarihan. Pero sa ibang lugar talaga, accepted siya, pinapaniwalaan. Sa mismong town niya, minsan ganyan po. Yung mismong family mo ang hindi naniniwala sa'yo. No, kaya purihin ng Diyos kung tayo po, nadala nyo yung pamilya nyo, kayo mismo ginamit ng Diyos. Amen? Lakpakan natin si Lord. Talon tayo sa verse 16. So, pinadala sila. Tatalon tayo kasi hindi naman ito yung main text natin. Sa verse 16, basa po ng malakas ang mga gising pa. Whoever listens to you, listens to me. Whoever rejects you, rejects me. But whoever rejects me, rejects him who sent me. Sabi niya, kung sino man ang maniwala sa'yo, naniniwala rin sila at nakikinig sa akin. Pero kapag hindi ka nila pinawalaan, don't worry kasi hindi sila sa'yo. Hindi ikaw yung nire-reject nila, ako. At kapag nireject nila ako, parang nireject na rin nila yung nagpadala sa akin. Mga nanay, tatay, kapatid, kabataan, tandaan nyo, ang kumpiyansa natin wala sa mga sarili, sa Diyos. Amen? Nasa puso ko na po yan noon pa. Dahil nagsimula ako ng bata, alam na alam ko't siguradong sigurado ako na marami ang magre-reject sa akin. And true enough, alam nyo, pumapasok po ako dati sa mga classroom. Pasok ako sa room, merong 50, nagpipreach ako, sa likod merong tumatawa, merong mga sabi ko, ready na ako dito. Kasi nakasulat sa Bible whoever rejects you, alam ni Lord na may magre-reject. Tama po? No, kaya kayo kapatid pag may nag-reject sa'yo, huwag mong pe-personalin.
Huwag kang balat sibuyas. Ayoko na. Ba't ayaw mo na? Hindi kasi nireject ako. Hindi ganun talaga. Welcome to the Christian world. Welcome to the leadership. Ganun talaga. 3 tao, sabi mo, ganun talaga. Nire-ready ko po kayo, lalo mga youth. Youth, tingin kayo rito, makinig kayo. Makinig kayo. Kapag lingkod ka ng Diyos, talagang i-reject ka. Hindi lahat sang-ayon sa'yo. Pero makikita mo naman yung kalaunan, salamat Lord, na-reject ako ng maraming beses. Nalaman ko na ang kapangyarihan hindi sa akin, sa iyo. Ano pa? Tutuloy tayo, no? Mamaya i-explain natin. Papahabain natin yan. Ma-appreciate mo to, I tell you, kung hindi ka matutulog. Verse 17, no? Sabi niya, the 72 returned with joy. Ang linaw ng pagkakakwento sa Bible. Yung 72 daw, they returned with joy. Masaya po sila na bumalik. Tapos ang sabi nila, Lord, even the demons submit to us in your name. Alam niyo po ba na kapag kayo sumunod sa Panginoon, merong unspeakable joy? Sino sa inyo ang sumunod kayo sa Panginoon at napatunayan yung merong kagalakan ang pagsunod sa Diyos? Masarap sumunod sa Panginoon. Amen? Kaya magtataka ka, bakit itong tao na to, kahit walang sahod, kahit malayo, sumusunod sa Panginoon? Amen? Magtataka kayo sa ganun. Alam nyo, I've been to a lot of, ba't nag-i-English ako? Puro Tagalog naman kayo rito. Galing ako sa napakaraing churches po natin, Luzon, Visayas at Mindanao. At meron po akong isang hindi makalimutang pangyayari dito po sa isang lugar dito sa Visayas na island. Ano ba yung Islang Journey Church sa, di ba? Burias! Ayan, salamat po. Galing po ako ng Burias. 6:00 pa ang church noong time na yon. 3:00, nagpunta na ako ng church para mag-prepare dahil bata ako, nagsisimula pa lang. Merong kagad dumating. Tapos sabi sa akin ng pastor, Pastor, ano siya? Galing pa siya dun sa kabilang bayan-bayan pala dun. Galing pa siya dun sa bayan. Ang nilakbay niya 3 oras para makarating dito. Nagpapaaga talaga siya para makapagpahinga pa siya at para hindi siya malate. Sabi ko, alam mo, nakatingin po ako sa kanya. Kasi nung time na yun, lagi akong late. Ang bahay namin, eto lang, ang church, eto. 5 minutes yun pag sinidecar. Pero late ako si Pastor Marlon. Lagi akong bunot. Bro. Manginginig na ako, alam ko na yun. Bro, late ka na naman. Nginig ako. Gusto ko maglaho. Pero totoo po to, kaya sabi ko, nako, hindi na ako malilate pag naging leader kasi gagayahin ako. Pero etong tao na to, bayan-bayan. At habang kausap ko siya, nag-uusap kami, nakikita ko yung puso niyang napakainit at very passionate. Sabi ko, saan ang gagaling yung ganong klaseng puso? Ganon ang sumusunod sa Panginoon. Unstoppable. Amen? 3 oras, wala lang sa kanya yun. 3 oras, probinsya, wala lang sa kanya yun. No? Bumalik sila ng may kagalakan. Gusto nyong magkaroon ng fullness of joy? Gawin nyo yung mission nyo. Alam mo na ba yung mission mo? Tanungin nyo ngayon katabi nyo. Sabi mo, alam mo na ba yung mission mo? Come on. Mga kapatid, alam nyo minsan tayo, nagiging boring ang Christian life kasi wala tayong mission. Pero kapag may mission ka, may tinatarget ka, meron kang pinupuntahan, meron kang linyang dinadaanan, na may mga time na mawawala ka, madudulas ka, manghihina ka, pero kasi alam mo yung mission mo, gagawin, magpapakatatag ka at merong apoy na nasa loob mo na tutulak sa'yo. Amen. By the way, ang mission natin and vision and what? Hindi tayo para magparami, kapatid Hindi. Ang mission natin, magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Amen. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, mission nating magdala ng kaluluwa sa Panginoon. No? Ano ulit yung 3? Kayo lang, kapatid, win. Lord, thank you, may 4 na nakakatch ng vision. Sabi mo sa katabi mo, win, build, send. Come on. No, win, build, send. No, masaya sila. Masaya sila nung sumunod sila, nung bumalik sila sa Panginoon. By the way, it's my chance na rin para makapatid yung mga missionary, supportahan nyo. Kapag may nalalaman po kayo na pupunta sa mission, supportahan nyo. Kasi ang mga taong nasa mission, mga nagpupunta sa mission, by the way, hindi sila parang nagpupunta sa abroad na uuwi ng maraming pera at maraming pasalubong. Hindi po ganoon. Pag pupunta ka sa mission,
dadaling mo yung mga tao sa Panginoon, ititrain mo, maglalagas ka ng effort, ng oras, ng finances, mapapagod ka, mauubos ka. Pero ang nakapagtataka, bakit pag uwi mo, punong-puno ka? Kasi hindi naman talaga ikaw yun, si Holy Spirit, ginamit ka lang. Amen? Kaya yung may malalaman kayo na pupunta sa mission, wag niyong pagdududahan na, nako, ano lang, hindi. Support them. Amen? Support natin yung mga yan, no? Support missionaries. Pero dito sabi niya, Lord, even the demons submit to us in your... Masaya siya, no? Pero tignan niyo po ang naging response ni Jesus sa verse 20. Basa tayo. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Di sinasabi ni Jesus na masama ang spiritual authority. Hindi niya, salamat. Hindi niya sinabi na masama yan, meron kang authority, wag ka diyang mag-rejoice. Hindi ganon. No? Pero tinuturo niya lang dito, na sabi niya, di ba, rejoice that your names are written in heaven. Wag kayong magiging masaya kapag nagsasubmit yung demonyo sa inyo, sabi niya rito. Ang tinuturo niya, wag mong ibe-base yung joy sa power ng success. Power or success. No, Vincent, wag kang magbe-base ng joy mo dahil napaiyak mo lahat ng tao habang nagli-lead ka ng worship. Minsan kasi, church, tatama ko kayo, minsan doon naka-base yung joy natin. Kaya tuloy malungkot tayo. Minsan parang nag-song lead ka, parang ba't walang nangyari, malungkot ka tuloy. Do not base your joy on that. No, yung success, yung giftings, yung influence and spiritual experience, pwede tayo lagyan ng pride. Pwede. Babalik tayo sa kaninang pinag-uusapan natin. Ayun yung nakikita ko pong dahilan kung bakit minsan inaalaw ni Lord yung failure sa ministry. May mga taong tuturuan ka, biglang modesty aside, lalayo, backslide, or may mga time may hawak ka, Lord, ba't hindi lumalago? Minsan kasi lahat ng hinahawakan natin, pag lumalago siya, parang pakiramdam na natin tuloy, tayo magaling. Pakiramdam mo kagad tuloy na ikaw yun. Nagkakaroon tayo ng pride. Tingnan mo yung katabi mo, kapatid, wag magkakaroon ng pride. Come on. Kaya natin lagi sinasabi, glory to God. Kayo, kapatid, pag pinupuri kayo, ibabalik nyo sa Panginoon. Glory to God. Pwede nyo bang sabihin, glory to God? Ngayong pong taon na to, 3 taon na tayo, mag-a-anniversary tayo sa June. No, tayo pinapalago ng Diyos, glory. Hindi dahil magaling si pastor. No. Hindi dahil magaling ang mga leaders. No. Kahit anong galing ng leader, kahit anong galing ng pastor, pag wala ang presensya ng Diyos, walang mangyayari. Amen. Napakaraing ganyan eh. Ba't nawala na naman yun dito, brother? Ano nangyari? May napindot kayo. Balik nyo nga sa kanina. May nawala. Hindi ko naririnig yung sarili ko dito. Anyway, so power is not your deepest reason for joy. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, power is not your deepest reason for joy. Yes, salamat, meron tayong influence. Salamat, meron tayong power. Salamat, binibayaan tayo ng kakaibang galing ng Panginoon. But that is not our deepest reason for joy. Amen? No? Hindi yan ang dahilan kung bakit tayo masaya. Salamat, binibigyan tayo ng ganyan. Sabi kasi, but rejoice that your names are written in heaven. Magre-rejoice tayo, bakit? Because meron tayong salvation. Amen. Alam niyo, hindi niyo pa na-appreciate ngayon yan, pero darating ang panahon, makikita natin yung napakagandang gift of salvation. Sabi sa Bible, rejoice! Dahil meron kang salvation. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, rejoice! Ayan, bumalik na. Imagine, pupunta ka sa langit. Yun yung dapat masaya ka. Bakit kasi sa langit? Sa langit, walang pangit. Bro, mayos ka. Pero totoo naman yun, everything is beautiful in the eyes of God. Amen? Rejoice, bakit? We are citizen of heaven. Hindi kayo masaya that you are citizen of heaven?
No, tignan nyo nga katabi mo, ikaw ba citizen of heaven? Ba't parang di ka masaya? Rejoice because we have relationship with God. Amen. Pwede bang palakpakan natin ng Diyos dyan sa bagay na yan? Meron kang relasyon. And never, ever, ever think that you are alone. Hindi totoo yan. Emmanuel, God is with you. Amen. Yun yung dapat nire-rejoice natin. No, we have the reason to rejoice. Pastor, paano magre-rejoice? Walang pera. Sabi nga ni Doc Oli nung nagdi-discipleship kami. Pastor, natapos ko yung Ecclesiastes. Ecclesiastes ba? Tama, sabi niya, everything is vanity. Naunawaan niya, alam niyo, basahin niyo yung Ecclesiastes, pambira, maliliwanagang kayo sa isip. Hindi niyo nahabulin yung pera. Kayo yung hahabulin ng pera. Salamat, meron akong pera. Pero hindi na ikaw yung malungkot at mamamatay dahil hindi mo mahabol kung yung pera na yon na gusto mo. Mauunawaan niyo yung buhay. Basahin niyo yung Ecclesiastes. Ano pa? Rejoice! Because you have eternal security. By the way, kailangan natin paulit-ulitin to, mapaos tayo kakasabi. Ang taong naliligtas lang yung meron pong relasyon sa Panginoong Jesus. No, sabi mo sa katabi mo, makipagrelasyon ka kay Jesus. Come on. Tanggapin mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas at paniwarain mo lahat ng mga turo niya, mga utos niya. Bakit? Habang buhay pa. Habang humihinga ka pa, habang naririnig mo na to sa mga nanonood, habang naririnig nyo po ang aral na to na makipag-ayos tayo sa Panginoon, gawin na natin. Bakit po? Kasi yun lang ang maliligtas. Yun lang po. Sabi sa Bible, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi ka daw makakarating sa Father, sa langit, kung wala si Jesus sa puso mo. Not by good works. Good works are good, but Jesus is the way. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Babalik ngayon tayo sa ating main text. Sabi niya sa Luke 10 verse 21. Pwede bang kayo lang ang magbasa ng malakas? Go! Tatlo pong bagay, mabibilis lang pong aral, ang pag-uusapan natin ngayon. Si Jesus ang nagsasalita dyan. Sabi niya, full of joy. No, through the Holy Spirit, at pinuri niya yung Ama niya. Nakita niya yung Trinity. Trinity, Triunity. No? Kasi ang word na Trinity, hindi naman sinabi sa Bible, pero makikita natin siya. Jesus, tapos Holy Spirit, tapos God the Father, Trinity. One God, three persona. Okay? That's major doctrine. Joy comes from alignment with God. Sabi niyo po, joy comes from alignment with God. Pag-usapan natin to and magkaroon tayo ng self-test. Pwede bang i-self-check mo yung sarili mo? Paano ba malalaman pag hindi na tayo aligned? May mga ilan. Hindi ko sinasabing eto na yon, pero may ilan na mga basic things no, na dapat natin consider. Number one, wala or less yung prayer life mo. Dati, napakainit mong manalangin, talagang ramdam na ramdam mo si Holy Spirit, nananalangin ka, mahalaga sa'yo, pero nawawala na siya. Hindi ka nananalangin, hindi na siya mahalaga. Alam nyo, nagiging sakit po yan ng magagaling na. Tingin kayo sa akin, lalo sa magagaling na, sa ministry. Nagiging sakit na yan. Dati, nung nagsisimula ka pa lang, grabe ka mag-pray kapag tatayo ka. Pero dahil lumusay ka na, hindi ka na nagpe-pray. Kapatid, huwag mawawala yung dependence mo sa Panginoon sa panalangin. Amen? No, Vincent, at saka Ralph and the rest of the leaders na unti-unti nang inaangat ng Panginoon, huwag bababa yung level ng dependence natin sa Diyos. Ang dependence, hindi dapat nasa pastor, nasa nanay, nasa leadership, co-leadership. Hindi, ang dependence nasa Panginoon. Amen? Lalo kung usaping ministry. Sa Lord. Ano pa, wala ka ng peace, fruit of the Spirit. Yung aligaga ka na, isip ka na ng isip, problemado ka na. Isa yan sa sign, baka hindi ka na align. Ano pa, wala ka ng, dry na yung spiritual life mo. Sobrang dry.
Nagpe-praise and worship, hindi mo na ma-appreciate. Nag-aaral ng Bible, lahat ng inatinan mo, natulog ka. Perfect attendance, pero tulog ka sa lahat. Pwede bang ano yun? Dry. Sobrang hindi ka masaya. Hindi ka masaya. Ang journey ba kay Jesus dapat malungkot? Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw ba masaya pa yung journey mo kay Jesus? Kaya tayo rejoice kasi yan yung nawawala. Kapatid, eto hindi masama na dumami yung alam mo, that is very good. Pero hindi lang yun, kapatid. Minsan dumadami yung alam, lumiliit yung faith. Bakit? Dapat balance yan. Dapat habang dumadami yung alam mo, mas na-appreciate mo si Jesus. Amen! Wala or bumababa na yung conviction kapag nagkakasala. Kayo po ba kapatid, pag nakakasakit kayo, nasasaktan din kayo? Sino po sa inyo, hindi na kayo nahihirapan mag-sorry? Pastor, next na. Pass forward. Pass forward, FF. Pass forward na. Hindi. Isang oras tayo rito. Nabiro lang. No, tingnan nyo nga yung katabi nyo. Tanungin nyo siya, hirap ka pa rin bang mag-sorry, kapatid? Bakit ko po ito sinasabi? Kapatid, tingin kayo sa akin na huwag kayo mawawala. If you are aligned with Jesus, kapag may connection ka sa Kanya, di ba nararanasan mo yung grace niya? Amen? Nararanasan mo yung forgiveness niya? Amen? Nararanasan mo yung love niya? Amen? Kapag nararanasan mo yun, napaparanas mo rin yun sa mga taong nakapaligid sa'yo. Namamahal mo yung mga hindi napakahirap mahalin. Amen? Alam mo, hindi mo lang kayang mahalin yun, baka kasi hindi ka pa nakakaranas ng ganun. Sa tingin nyo, tayo kamahal-mahal. Tanungin mo nga katabi mo, sabi mo sa tingin mo, kamahal-mahal ka. Sige nga, tanungin nyo siya. Eto, sige, tanungin nyo ulit siya. Eto, personal pong tanong Sumagot naman po tayo pag tinanong. Tanungin nyo siya, maganda ba ugali ko? Alam niyo, yung iba hindi sumagot, tumawa na lang. Kapag tinawanan kayo ng katabi nyo, gets nyo na yun. Kaya pala kayo nasa church. Sinners, go to church. But anyway, sinasabi ko to, bakit? Kasi hindi tayo kamahal-mahal, pero mahal tayo ng Diyos. Amen! Palakpakan natin si Lord. Imagine mo, ikaw ang hirap mong mahalin, pero mahal na mahal ka ng Diyos. So, sino ang hindi mo kayang patawarin at mahalin? Nagagawa yun ng mga tumanggap din ng pagmamahal sa Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Come on! Dapat maunawaan yan ng lahat ng tao sa church. Pastor, perfect ka ba? Kaya ako nga sinasabi kasi ako unang makasalanan sa inyo eh. Kala nyo mabait ako. Biro lang. Ay, hindi ka pala mabait. Ba't ka makikinig sa'yo? Hindi, biro lang po. Wala! Or bumababa na yung conviction. Ano pa? Walang compassion. Wala ka nang pakialam. Mga tao na pupunta sa impyerno, wala ka nang pakialam. Isa yan, no? Ano pa? Increasing inner tension. Lagi na lang may tense sa loob mo. May kakilala ba kayong ganyan? Huwag niyo ituturo, Walang magmamouth. Naku, mag-away-away kayo, ako pa dahilan. Pero tatanungin ko kayo, yes or no lang ang sagot. May kakilala ba kayo na lagi na lang may problema at laging tense na kahit kailan hindi mo naramdaman ng maganda yung bagay sa kanya? Yung iba malakas na yes, gets ko yun. Yung nasa harapan nyo yun, nakaaway nyo siguro. Pero totoo yan, kapatid. May mga taong pag tinabihan nyo, wala kang marinig na maganda. May mga taong pag tinabihan mo, parang hindi nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Lagi na lang negatibo. Paminsan-minsan talaga namang nararanasan natin yan. Pero hindi habang buhay, kapatid. Amen. Sana naman sa 10 araw ng buhay mo, isa lang yung negative. Yung 9, salamat kasi buhay pa ako. Amen? Kasi tandaan nyo, nakikita ng Diyos ang buhay natin. Pinag-aaral at pinapanood tayo ng Diyos. Sa 10 araw, sa isang linggo, sa 7 days. Monday to Sunday.
Ilang araw ka doon, masaya at nagpapasalamat sa Diyos. At ilang araw doon, yung puro kadaing. Talaga ba na connected ka at align ka ng Diyos kung puro kadaing? Talaga ba na ang Diyos binigyan ka ng buhay para dumaing ng dumaing at pahirapan ka ng pahirapan? Ganun ba ang Diyos? Tapos sabihin mo, aligned ako sa Lord, lagi akong present sa Bible study. Ang pangit naman ang disposition mo. Eh sabi nila, pag yung lagi daw malungkot, bumabakat daw sa muka. Tanungin nyo ngayon yung katabi nyo, bakat na ba sa mukha ko? Mga kapatid huwag kayong kalabit ng kalabit sa katabi nyo. Baka mamaya biglang nag-aaway-away na kayo. Anyway, ano pa? Sign, we are not aligned to God anymore or nawawala yung alignment. Napaka-disobedient na natin tsaka rebellion. Yung kine-question mo minsan yung turo ng isang mangangaral, kung talagang baluktot, reasonable yun. Pero kung lahat ng turo niya, hindi mo sinusunod at nagre-rebelde ka, baka ikaw yung may problema. Lalo kung yung leader na yon, meron na siyang mahabang testimony. Napatunayan niya na yung sarili niya. Mag-self-check tayo mga kapatid. Josue 1 verse 8. Pwede po bang basahin ito ng malakas ng mga kabataan? Magkakaaway ba kayo? Sabay-sabay tayo. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Alam niyo po ba noon, binigyan ako ni Ate CJ ng Bible, NIV. Tapos sa pinakaunang verse, tawag niya kasi sa akin dati nung bata pa ako, dear. Dear. Naalala mo pa yun? Nakalimutan niya na ako, naalala ko pa. Sabi niya, dear. Tapos may Bible verses from Ate CJ. No. Alam niyo kapatid, kapag yung Word of God, kinain mo siya. Kung ano yung kinakain mo, yun yung nagiging ikaw eh. Tama po? Kumain ka ng mga comics na puro murder. Maya-maya lang takot ka na maglakad sa madilim. Manood ka ng puro mga sakitan. Mamaya lang lahat ng kaaway mo gusto mo ng wrestlingin. Pero basahin mo Bible, maya-maya lang, gusto mo nang maging kamuka si Jesus. Amen? So, you are what to eat. Yun. Kaya makikita mo talaga sa tao kung talagang totoong nagbabasa ng Bible at umi-epekto. Meron kasi basa ng basa pero parang walang epekto. Naku, baka baliktad yung Bible na binabasa. Dapat may epekto, dapat may tagos. Kayo po ba pag nakakabasa kayo ng Bible, nadudurog pa yung puso nyo? Naku, mali ako. Mali ako, Lord, sorry. Tapos umiiyak kayo. Nararanasan nyo pa ba yung kapatid? No? Kasi sa Acts, di ba, may mga nakarinig nung tinuturo nung apostol Tapos ang pagkakakwento doon, napunit yung puso nila, cut to hearts. Para daw ginupit yung puso nila, dapat ganun yung epekto sa atin ng Bible. Ang Bible, hindi ka lang parang minamasahe. May time na dudurugin ka niya kasi gusto niyang ilapit ka sa Panginoon. Kasi through brokenness, doon lang natin talaga nararanasan ng todo ang Diyos. Amen? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Titignan niyo lang, wala na kayong gagawing iba. Alam niyo, may binabasa, meron po ako dating kinakaunsilan. Huwag kayong mawawala may matututunan kayo rito. May kinakaunsilan ako na merong sobra po niyang bigat na problema, pastor. As in, sobrang bigat. Para siyang dinaganan ng langit, lupa, isama mo na yung impyerno. Nadaganan siya ng todo at hindi niya alam kung paano siya aangat. Ngayon, araw-araw, pinupuntahan ko siya, binabasahan ko ng Bible, ine-explain ko sa kanya, tapos ipapanalangin ko siya. Araw-araw po yun, araw-araw. Hanggang may panic attack. Sabi ko naman, dahil nag-aral naman din ako ng BS Psychology, sabi ko, punta ka sa psychiatrist. Baka may ibigay sa'yo ng mga
gamot para kahit papano pag ano ka, mapapayapa ka, inumin mo, ganun. Sundin mo yung bibigay sa yung oras, kung ilang. So ginawa niya naman. Eto na, nung bumalik, kinausap ako nung nanay. Sabi nung nanay, Pastor, sabi nung psychiatrist niya, kasi sinabi namin na binabasahan niyo ng Bible at may pastor na nag-aalaga. Sabi nung psychiatrist niya, sabi ganito daw, naku, huwag niyong papabasa yung Bible kasi may mga story sa Bible na mas lalong nakaka-tense. Baka hindi makatulong sa kanya. So habang sinasabi, na-discern ko na sa spirito ko na may mali. May mali. Sabi ko dun sa nanay, Nay, kahit kailan hindi naging mali ang Biblia. Lalo kung naitatranslate at napag-aaralan at naituturo ng maayos. Sabi ko, pasensya na kayo, Nay, pero kung ako tatanungin nyo, itutuloy ko to. Tutuloy ko yung pagbabasa ko ng Bible sa kanya, tutulungan ko siya, papanalangin ko siya. Huwag niyo po akong pigilan. Kasi nakikita ko naman, umaayos naman siya. Sabi niya oo nga po, Pastor, sige, gawin mo lang, ganyan. Tinuloy-tuloy ko po, binabasahan ko ng Bible. Siyempre, mahanap din, hindi yung nagpatayan si David, si ganito, may dugo sa ganito ni David, may ganito. Minsan kasi tayo, marahas sa sarili natin eh. Dapat alam natin kung saan tayo pupunta. Amen. So, tinuloy-tuloy ko. To cut the long story short, siguro mga 2 months, alam mo, progressively, ang laki ng ginawang pagbabago ng Biblia sa puso nung tao na yon. Nagbasa siya ng Bible at natapos niya yung Bible. Nung nakita ko, sabi ko, Nay, siya? Okay na siya, patigil niyo na yung gamot. Sabi niya, Pastor, 3 weeks niya nang hindi iniinom yung gamot. Sabi ko, 3 weeks na po siya hindi umiinom ng gamot. Tapos, Pastor, sumipag na siya. Tsaka masaya na siya. Tsaka okay na siya. Doon ko napatunayan, ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? Gumagalaw, nagpapagaling, pumapasok siya, it penetrates the deepest of soul. Ang salita ng Diyos, dapat alam mo lang kung paano mo pag-aralan, hindi ka ipapahama. Amen? No, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas ito kaysa sa alinmang tabak na may 2 talim. Bumabaon ito hanggang sa ikapaghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu at ng kasukasuan at utak ng buto. Ang salita ng Diyos kaya daw pasukin yung utak ng buto. Nakakatalas ito ng pag-iisip at mga saloobin ng puso. Kaya kayo, kapatid, sino man ang magsabi sa inyong huwag niyong sundin or huwag kayong magbasa ng Bible, huwag niyong paniwalaan. Amen. No? Tandaan nyo, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen. Palakpakan na natin ang Panginoon. Isaiah 55:11, my word which comes from my mouth is like rain and snow. It will not come back to me without results. Ang ganda! Ang salita ng Diyos, itanim mo sa puso ng tao, mamumunga siya, hindi siya babalik ng patay. Tandaan nyo to, kapatid. Ang tao na tinataniman mo ng salita ng Diyos, magugulat ka yung tao na yun parang walang nangyari, pero itanim mo lang sa kanya, ipanalangin mo lang at ang banal na spiritong magpapalago nun. Amen! Sino sa inyo, magsabi po kayo ng malakas na yes, ang nataniman kayo ng salita ng Diyos at nararamdaman nyo ngayon, lumalago na sa puso nyo. No? Sino sa inyo yung katabi nyo, mukhang talagang lumalago ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. No, it will accomplish whatever I want and achieve whatever I send it to do. Kaya makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen. Kaya umalign tayo. Tingnan mo ulit yung katabi mo, sabi mo, align ka sa Diyos. Number 2, joy comes from humility. Malakas, humility. Tingin kayo sa akin and rebuild them to little children. Bakit little children? Literal ba to na maliit na bata? Sagot kayo, church. Sino nagsasabi na literal na maliit na bata ang tinutukoy dito? Sino ang nagsasabing hindi? Say yes. Sabi dyan, no? And rebuild them to little children. Sabi ni Jesus, yung salita or mga hiwaga ng Diyos,
Ang nakakaranas daw nun yung mga maliliit na bata. Bakit ba maliit na bata? Siyempre yung qualities ng bata, hindi literal na bata. Willing to admit dependence on God. May purity of the heart. Kasi ang bata, pag sinabi mong tara, pupunta tayo, maniniwala sila. Sa bata, pag sinabi mong sayaw, sumasayaw. Sino sa inyo ng bata kayo, ganun kayo? Ngayon, ganunin kayo, sabi mo, ano ako, ututo? Pero noon, sayaw ka, bigyan kitang 5. Sasayaw ka. Tama po? Parang yung anak ni Melay. Ma, may 1 ice cream. Sayaw ka muna. Di ba magsasayaw-sayaw na siya sa Korea? Ganon kasi yung bata. Ganon din yung gusto ng Diyos sa atin. Pag sinabi niya, papaniwalaan mo. Amen? You know the problem with the people na napakaraing alam, yung sinasabing wise and learned dito. By the way, yan yung mga Sadducee, Pharisee na masyadong maraming alam, na masyado nilang kinokontra ng kinakontra si Lord. Punta tayo ngayon. Yung wise and learned. Ano mga modern yan? Yung ayaw na maniwala. Sino ka ba? Ba't papaniwalaan kita? Kapatid, tingin kayo sa akin lahat. Kapag po may mga nakita kayo dito sa pulpito na mga bagong leaders na mula dito sa church natin na tinrain naman natin, huwag kayong, lalabas kayo ng lalabas, hindi nyo papaniwalaan, kasi ang gusto nyo lang makinig, si Pastor Jonathan o kaya si Pastor Alex. Hindi po ganun. Pag isang araw, makita nyo ritong nagpipreach si Doc Oli, let's be the little children. Amen? Sa couples, meron po tayong mga bagong tinitrain, si Doktora at si Doc. Huwag nyo sasabihin na, sino ba yan? Ba't ko papaniwalaan yan? Lalo kung tama naman at maayos yung tinuturo. Sa women's, may mga time, hindi na po tayo mag-i-invite ng mga women's. Si Tita Nancy mismo, mga ngaral. Pag nangaral, ang sabi, Amen. Amen. Lalo kung tama naman po ang sinasabi. Ang questionin lang natin, kapag hindi na tama yung turo, kapag si Jesus hindi na Savior. Tama, nauunawaan nyo? By the way, paano nyo malalaman kung ang leader, tama ang tinuturo? Tingin kayo sa akin, huwag nyong aalisin to sa isip nyo. Paano malalaman kapag ang pastor o leader tama ang tinuturo? Anong sabi sa Bible? You will know the tree by its fruit. Kapag narinig ko tong leader na to, napapalapit ba ako kay Jesus? Number 2. Kapag narinig ko tong leader na to, umaayos yung relasyon ko kay Jesus at sinusunod ko yung mga turo ni Jesus, nagiging mapagmahal ako, maibigin ako, nawawala na yung mga kasalanan ko, nalalabanan ko na yung mga dahil sa tulong at grace ni Lord. Fruits. Naunawaan nyo? Tama ba yung tinuturo niya? Or kapag naririnig ko tong pastor na to, nagiging self-righteous ako. Kapag naririnig ko tong pastor na to, feeling ko ako lang ang tama, lahat sila mali. Kasi may mga tao, pag narinig nyo, ganun yung mararamdaman nyo. Yung 99 na tao sa buong mundo mali, tapos kayo lang sa loob yung tama. Kami lang tama. Sa tingin nyo, kalooban ng Diyos yun. Ganun ba si Jesus? You will know the tree by its fruits. Pag-aralan nyo po maigi yan. Minsan kasi tayo naman, pag nakaparinig tayo ng isang aral, nagkakaroon tayo ng pride. What is wrong with pride? Balik tayo, kapatid. Tanungin nyo nga katabi nyo, gising ka pa ba? Meron pa tayong 1 hour. Hindi, biro lang po. Pride can block God's revelation. Pwede nyo bang sabihin ng malakas yan? Sabi dyan, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Alam nyo, ang pride, minsan sa kwarto, wag kayo mawawala, tingin lang sa akin, may 100 tao, yung 98, sobrang blessed, sobrang nagbago, sobrang lumapit sa Panginoon, sobrang sumunod sa Panginoon, tapos may 2 hindi. Hindi ko sinasabing pride agad, pero may time pride. Mas magaling ako dyan eh. Kahit kailan, wag po natin gagawin yun. Amen? Pride brings destruction to human heart.
pride will destroy you. 3 tao, sabihin mo, pride will destroy you. Ayan o, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Proverbs 11 verse 2, when pride comes, then comes disgrace. But with the humble is wisdom. Kapag daw humble, may wisdom. Signs na tayo po ay merong spiritual pride, nagiging sobra. Again, sobra tayong fault finder. At nagkakaroon tayo ng sobrang critical spirit. Kapatid, mag-check kayo ha. Lalo umaatin tayo palagit, dapat nababago ng Panginoon. Ikaw ba yung tao na lahat ng kainin mo, may pintas ka? Yung iba talaga tumawa na lang, may kilala ako niyan eh. More. Kayo ba yon? Lahat ng puntahan mo, may pintas ka. Ano pa? Number 2, self-centered. Lagi lang sa'yo nakasentro. Rebellion against authority. Pride yun. Pride yun. 3 tao, eye to eye, sabi mo, hindi tayo rebelde. Kahit sa gobyerno, ayaw natin ng rebelde. Hindi, pastor, kami yung tama eh. Hanggang saan kayo dadali ng ganyang mentality? Hanggang saan? Hanggang saan dadalin? Tayo tama, magkaisa tayo. Bugbugin natin yung pastor na yun. Sa tingin nyo, hindi siya pagtatanggol ng Diyos. Sa tingin nyo, walang Diyos na nakakakita ng lahat at nakakakita ng loob ng puso natin. Pag-aralan natin yan. Need for recognition. Tayo po ba yung tao na kapag hindi na pagpapasalamatan, nagtatampo? Pride yun eh. Defensive. Hypocrisy. Not teachable and hates being rebuked. Paano po natin tinatanggap ang rebuke? Ano naman meron sa taong humble? They win the favor of God. Sino po sa inyo gusto nyong ma-win yung favor ni Lord? Amen. Sino gusto nyo na ngayong taon na to, punuin kayo ng pabor ng Diyos? Sino sa inyo naniniwala na pupunuin nga talaga kayo ng pabor ng Diyos? Magsabi ng malakas na Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Come on! Pero tignan nyo po ito. Tayo minsan we want favor but we don't know what to do. Santiago 4 verse 6. Sabayan nyo po ako magbasa ng malakas. Go! Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mapagkumbaba. Saan ba tayo nagpupunta? Pinanggalingan po nito yung mga little children. Kasi si Jesus, gusto niya talaga yung humble. Amen? Gusto mo maging masaya, kapatid? Be humble. 3 tao, sabi niyo po, be humble. Mga ilang talata? Matthew 5, verse 5. Pwede po bang mga babae lamang ang bumasa? Go! Isaiah 29, verse 19. Mga kalalakihan naman po. Alam nyo noon, nakasulat po yan sa Bible. Nakasulat lang yan na ang humble daw sumasaya. May mga research na ngayon, mga naglalabasan. Punta po kayo sa internet. Maraming research studies, yung mga tao daw na humble, mas mataas yung level ng joy at happiness sa mga taong hindi. Gusto nyong tumaas yung level ng joy, ng humble, ng happiness nyo? Be humble. Be humble. Meron kayong mga tao na kailangang patawarin. Huwag nyo nang hintayin yung end of the world bago kayo magpunta sa kanila at i-release yung forgiveness. Ngayon na. Pastor, ang hirap talaga eh. Ganon ang pagsunod sa Panginoon. May mga mahihirap na kailangan mong gawin
Kasi tandaan nyo, tayo man mahirap patawarin pero pinatawad. Tandaan nyo po yun. Last, joy comes from witnessing transformation. Sabi nyo po, transformation. Sino sa inyo yung katabi nyo mukhang nag-transform? Sino sa inyo yung katabi nyo dati, laging kayo yung nanlilibre, pero ngayon, kayo na yung nililibre? Hindi pa pa. Sino sa inyo yung katabi nyo, mamaya, mukhang ililibre kayo? Pastor, ang babaw mo naman, ba't puro naman libre? Kasi maraming tao, ang lalim pero kuripot. Lalim nun Lalim mo Totoo yun. Sino agree? Say yes. Yung hindi yes, baka kayo yung... Halaman man, tinatalbusan lang, hindi kinapatay. Tatalbusan mo lang siya, hindi mo siya papatayin. Minsan tayo, may mga taong bigay ng bigay sa atin, pero kahit kailan, hindi natin nabigyan. Magugulat ka, patay na yun. Hindi literal. Patay na yung pagbibigay niya sa'yo. May mga tao naging kuripot na dating mapagbigay kasi kinuwanan ng kinuwanan, pero kahit kailan, hindi nakatanggap. Assignment natin ngayon linggo, hanapin nyo yung mga taong nagbibigay sa'yo for how many years, bigyan nyo ngayon sila. Para naman makita kayo ng Diyos that we are transforming. Aba, mapagbigay na siya. Ano nangyari sa'yo, anak? Pati ang Diyos magugulat sa'yo. Gusto mo magulat sa'yo ang Diyos? Magbigay ka. Ano kayang dahilan? Ba't yung iba sobrang tahimik? Joy comes from transformation. Alam mo sa church na to, salamat sa Panginoon. 3 months pa lang nagra-run tong church na to nung dinala po ako rito ng Diyos at ngayon magti 3 years na, naging witness ako sa mga nagtatransform. Salamat sa Diyos! Amen! Yung mga dating, closing prayer ka. Kala mo, may sakit ka ba, brother? Ikaw magpe-pray ng offering prayer. Naku, pastor, natakot. Opening prayer lang yun. Nakita, sino sa inyo agree? Dati, nagbi-midweek tayo sa Just Been. Ikaw mag-opening prayer. Ano ba naman to si Pac? Nambibigla na. Opening prayer lang. Ang dahil kong nasaksihan dito, may tatawagin ako. Dok Oli. Puntahan mo yung pag-pray mo. Natatakot ako. Kailangan, tumataas pa yung alta presyon, magpe-pray lang. Kapatid, sana wala nang na-high blood pag ina-assign kayo ng opening prayer. Pag na-assign ka, dapat, thank you, praise God. No, nagpapagamit ako sa Panginoon. Amen! Joy comes from seeing people transform. Yung katabi nyo, mukha bang nagtatransform? Say malakas na amen kung nakikita nyo. Ay magtatampo pag hindi kayo nag-amen. Hindi nyo na-appreciate yung pagbabago niya. Kasi dito, pag tinignan nyo, si Jesus, sobrang saya niya At isa sa saya niya, kasi nga, yung mga tao nagbalikan na may magandang balita. Si Jesus masaya kasi marami tumanggap sa Panginoon at magbabago't magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? That's the joy of Jesus. Na lahat tayo iligtas niya. Kaya kapatid, ngayong taon na to, praise God na nasa pang-5 buwan na, January, February, March, April, May. Nasa pang-5 buwan na tayo, meron pa po tayong 7 months. And those 7 months, kapatid, wag ka lang uupo. Huwag ka lang come and go, uupo ka, salamat sa Panginoon, amen. Tapos 7 months, wala ka naging bunga.
salamat sa Panginoon, marami dito sa church na to, hindi lang nakaupo, nagdadala sila ng kaluluwa sa Panginoon. Amen! Palakpakan natin si Lord. Gusto ko pong makita yung kamay na ngayong taon na to, kayo po ay nadala sa Diyos. First time nyo ngayong taon na to, taas ang kamay. Ngayong taon na to, kayo ay na-born again dito sa church na to. Yung iba talaga, may ano po, may demonyo sa kamay nyo, nakagano. Meron pa tayong 7 months. Amen? Many are the harvest, but few are laborers. Sabi mo sa katabi mo, gumanap ka. Come on! Sa kabila, magdala ka. Come on! No? Salamat sa mga miyembro natin na merong mga influence at yung influence nila talagang dinadala nila sa kaluwalhatian ng Panginoon. Purihin ng Diyos sa mga buhay nyo. Kitang-kita natin yan. Amen? No, palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Prayer natin, kapatid, hindi lang basta dumami, hindi lang basta yumama, hindi ganon. Ang prayer natin, makakita tayo ng mga pumapasok sa church, magulo isip, nagkakaroon ng kaliwanagan. Pumapasok sa church, dati may bisyo. Ngayon, pinalaya ng Diyos, naglilingkod na't lumalakad na ng maayos sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. No, tingnan niyo yung katabi mo, buti na lang wala ka ng bisyo, kapatid. Yung iba hindi masabi, bakit? No, pinalaya na tayo. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, buti na lang pinalaya ka na, kapatid. Amen? It's harvest time. Bring your friends to the Lord. Bring your family to the Lord. No, bring them. At kayo man na mga nandito na, kapatid, huwag kayong mapapagod. 3 tao, sabi mo, huwag kang mapapagod. No? May gagawin pa si Lord. Amen? No? Sabihin nyo sa katabi nyo, may gagawin pa si Lord. No? Yung katabi nyo, tingnan nyo siya sa mata, sabi mo, you are blessed. Dito po ako magtatapos. Meron po akong testimony, dito na magtatapos na po ako, lumagpas na ako ng 40 seconds. Mababa po ang self-esteem ng isang kabataan. 2013, na-meet ko siya. Umatin siya ng Bible study ko sa isang maliit lang na kwarto. Pagkaatin niya doon, umatin uli siya, may bumulong sa akin. Hindi si Holy Spirit, yung isa ko pang disciple. Sabi niya, Tay, hindi kasi ako dati papastor. Tay, disciple nyo yan. Namatay yung tatay niya nung kailan lang. So, dinisciple natin. Ano siya yung tinetestimony niya naman to. Siya naman mismo nagtetestimony. Lagi niyang gustong tapusin yung buhay niya. Lagi. Nung una ako, todo pray. Lord, tanggalin nyo, spirit po kasi yun eh. Spirit of suicide, lumayas ka in Jesus' name. Para 1 taong ganun pa rin. Hanggang gusto ko, ako na yung sumakal eh. Bibiro lang po ako. Pero itong tao na to, dahil nataniman, take note of this, nataniman ng salita ng Diyos, masipag umatin ng Bible study. Nagpatuloy siya. That time, out of school youth, kakamatay lang ng tatay, may depression, pero hindi tayo napagod dalin sa church. May mga linggo, siguro 1 taon ding nagtagal, sabi niya, Tay, hindi ako makapunta ng church. Sabi ko, bakit? Wala akong pamasahe. Pamasahe lang po, wala siya. Ang ginawa ko po, hindi ko pinagmamalaki to, pero kung kaya niyong gawin nyo rin. Naglagay ako sa kwarto ko ng maliit na lyanera, pinuno ko ng barya. Alam nila paano pumasok doon. Sabi ko, pag linggo, kayo 7 a.m. nagcha-church, ako alas 10 pa, kuha kayo ng doon, pamasahin nyo, papunta lang. Kasi pag pauwi, sasabay na kayo sa akin eh. So, linggo-linggo, naririnig ko, tumutunog na yung ayun na, nagkukuha na sila. No? Sila kasi marami sila nung time na yon.
Hanggang ito pong tao na to, nagkaroon ng init sa Word of God. Kaya sabi ko po sa inyo, ang salita ng Diyos hindi nawawalan ng kahulugan. Nagpatuloy. To cut the long story short, puputulin ko na, nag-serve siya sa Lord, tapos bumalik siya sa pag-aaral, and to cut the long story short, ngayon po, lay preacher na siya. Nangangaral na siya sa midweek at head na siya ng YRAC. Head na siya ng youth natin sa church. Tapos sabi niya, magkasama kami ng isang araw, sabi niya, Tay, gagraduate na ako next week. Hindi kayo masaya? Malungkot kayo, may isang taong gusto dati magpakamatay, ngayon bigla nakabangon at nangangaral ng salita ng Diyos, head pa ng youth, matapang na nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. Hindi kayo masaya? Palakpakan natin ang Diyos! No? Gusto natin makakita ng marami pang ganon. Amen! No, sabi niya sa akin, Tay, gagraduate na ako next year. Sabi ko, praise the Lord. Sana madala ko nga siya dito isang beses. Ang salita ng Diyos buhay. Amen! Kaya kapatid, huwag kayong mapapagod magdala ng kaluluwa at ibahagi si Jesus sa lahat ng tao. Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Tayo po tayo lahat. Hallelujah! Pwede ba tayong sumigaw ng praise the Lord? No, sa mga tao dito, sino po sa inyo ang you desire to follow Jesus? Pwede ko po bang makita ang kamay na ang desire mo ngayon, sana itaas ni Lord yung level mo ng pagsunod. Na yung dati umaatin ka lang, nakaupo ka lang, pero this time ang gusto mo naman gamitin ka ng Diyos. Taas ang kamay ng mga gusto na magpagamit sa Diyos. Amen. Salamat sa mga kamay na nagtataas na yan. Amen. Praise God. Silang, huwag niyong bababa. Nakataas lang. Pangalawa, sino gusto nyo ngayong oras na to? Punuin kayo ng Diyos. Punuin kayo ng Diyos. Amen. Sa lahat ng nagtaas, punta tayo sa harapan. Let's worship God here. Magsasama-sama tayo na magpuri, magpasalamat, manalangin. I'm calling the board of elders and pastors habang tayo po ay kumakanta. Hallelujah. Lapit tayo sa kanila. Mga board of elders, lapit na tayo. Tapos ilay hands nyo. Let's pray for one another. Amen. Open your heart. Open your heart. Think of Jesus. And allow Jesus to fill you with joy. Pupunuin kayo ng joy ng Lord. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Ako'y naririto upang magpuri sa iyo. Thank you, Lord. Open the gates of heaven. Lord, pour out your Spirit. Overflow, Lord, in Jesus' name. Nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibigyan. Start to pray. Declare joy. Declare peace. Declare salvation. Declare the Spirit of God to overflow. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. O Diyos. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang. Thank you, Ikaw Jesus. lamang Hallelujah. ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin.
Diyos di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo. Ikaw lang, O Diyos, hallelujah, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. Thank you, Jesus. Buti mo. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Shando yorobo kali arastita na yaraba. O yorobo shata na yarakandi. Habang nagwo-worship tayo ngayon sa Panginoon, tingin po yung sa akin. Alam niyo, last week ko pa po ito nakikita. The Lord is showing me a pregnant woman. Ko alam kung literal ba to na meron sa inyo you're asking God to give you a child. The Lord is granting it. Or pwede ring new beginning. Iba sa inyo, you're asking the Lord for a new beginning. The Lord is giving you this new beginning. Claim it. Tapos, nakakita po ako ng mga roses na sobrang, blooming na. Yung iba sa inyo, for the longest time, hindi kayo parang pakiramdam yung nagsosoar high, nagbo-bloom. Pero marami rito, this is your season to bloom. Nakakita po ako ng eagle na lumilipad, no? Marami po magsosoar high. There are eaglets in this room. Soon you will soar high. Tapos nakakita rin ako ng multitudes blessing, no? Kung tinatanggap nyo yun, taas nyo yung kamay nyo, and we will pray. Lord, salamat. Thank you, God, for these people. You are a rewarder, God. Nakita nyo, Lord, lahat ng efforts, lahat ng pagod. Lord, this time, nagde-decide kami, Lord, to rejoice because we have you.
And tinatanggap namin, Lord, yung new beginning. Tinatanggap namin yung soaring high. Open doors, blessing. Marami kayo, Panginoong, ipaparanas sa amin na hindi pa namin nararanasan. No eye has seen, no ear has heard, no mind can know what you have in store in us. I pray, God, for breakthrough. I pray, God, for promotion. I pray, God, for blessing. Meron ding dito, nakakita ko ng isang kwartong madilim na binigyan ng ilaw ng Diyos. Some of you, the Lord is giving you enlightenment. Binibigyan ka ng kaliwanagan ng Panginoon at malakas na pag-asa at paniniwala. Pinagtitibay ng Diyos yung loob mo this time. Align your heart to God. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Some of you, meron kayong mga hardships na pinagdadaanan. Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. The Lord is your strength. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos. The Lord is your strength. Panginoon, salamat po. We give you the highest glory, honor, power. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Bago po kayo bumalik, kamayan niyo po ang isa't isa. Sabihin niyo, pinagpala ka na ng Panginoon.